po mga bro. So gandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, so nagpapasalamat po ulit tayo sa ating Panginoon sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob sa atin, lalo na sa ating kaalaman. So salamat po sa Panginoon. So welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Lokban Electronics TV. So kung bago ka lang po sa aking channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe, comment, and like and share. Ayan, so meron po tayo ngayong gagawin. Ngayon, isang Sony 40 inches. So hindi ko sana to kukuha ng video, kaya nga lang, so sa ganitong sira, wala pa akong na-upload. Pero itong sira na to, hindi na po siya bago, so common na po itong sira, at alam na po to sa mga, lalo yung mga matatagal ng technician, alam na po to kung ano tong sira na to. So itong video na to para lang po sa mga nagsisimula, baguhan na kagaya ko po mga bro. So ayan, so papakita ko po sa inyo kung ano sira nito. So ito lang muna po yung ating mga isi-shout out ngayon mga bro. So ito po sila, hindi ko na po isa-isahin. Mga bro, ito po yung model po ng ating TV na gagawin. Model number KLV 40R452E. So 40 inches po siya mga bro na LED TV Sony. So ang problema po nitong TV na to mga bro ay tatlong beses po siya, tatlong beses na mabubuhay, lalabas yung logo na Sony at mamamatay. Pag namatay, so mabubuhay ulit, lalabas yung Sony na logo, mamatay, tapos mabubuhay, lalabas ulit yung Sony na logo. So tatlong beses po siya na ganun. Pagkatapos ng tatlong beses, so magbi-blink po siya ng pula. So ang blink po niya ay 5 blink po mga bro, 5 blink po siya. So ituturo ko sa inyo kung ano po ang problema nun. So mabubuhay ng tatlong beses, lalabas yung logo, patapos ng tatlong beses na yun, magbi-blink siya ng 5 blink po mga bro na pula. So ito po mga bro, hindi ko po talaga to kukuha na sana ng video, kaya nga lang wala akong magawa at wala pa akong i-upload sa aking channel na ganitong sira. So ngayon ay kuhanan ko po ng video mga bro, kasi dito may nagawa na po ako mga bro. Ayan, so ito naman po 40 inches lang po yan mga bro. Sony din po siya mga bro. Ayan, Sony din po yan mga bro. So ang problema po niya ay power supply. So ayan, nagawa na natin po yan. So ito ngayon naman ang gagawin natin ngayon. Sony din po siya 40 inches. So ito po mga bro ang problema po niya. So itong sira na to, ayan, so kung napansin nyo po, ayan, so wala na po siyang IC dito, tinanggal ko na po yung IC. Ayan, so kasi ang problema po niya mga bro, yung inverter ang problema po niya. Yung backlight po natin, so buo po yung ating backlight mga bro. So ang problema po niya yung ating inverter. So ito po yung ating drive inverter ng ating backlight. So dito mayroon din po siya solusyon mga bro. Dati kasi mga bro, so dati hindi ko po ito tatanggal na itong IC dito. Yan, so hindi ko po yan tatanggal dati mga bro. Ayan, so meron po siya solusyon. Yung nakikita mo nyo po itong resistor na 5, 1, 2, 3, 4, 5. So ipapag short mo lang po yung 5 na yan. Ayan, kaya nga lang hindi ko na po siya ginagawa kasi hindi rin po siya natagal mga bro. So natagal siya ng 1 buwan, 2 buwan, so nabigay din po mga bro. So pwede po yan, halimbawa ganyang nagbi-blink, pwede nyo po yan ipag-short. Ayan, pero hindi ko na po yan ginagawa mga bro. Hindi ko po yan ginagawa na kasi hindi po siya natagal. So ang ginagawa ko po dito, pwede naman po rin mga bro, halimbawa hindi nyo po to alam, ayan, kung paano gawin, pwede naman po siya palitan ng isang buo na board. Kaya nga lang sigurado mahal po ang board nito. Ang gawin nyo na lang po mga bro, kung meron kayo makita ng ganito nabuo po ang IC na to, pwede nyo po tanggalin itong IC na to. So palitan na lang natin ng IC, kasi ang problema niya mga bro, IC po ang problema nito. Ayan po, so hindi ko na po napakita po kung paano natanggal kasi wala nga po ako balak sana to kuha na ng video. Kaya nga lang habang nagtatanggal ako, naisip ko na wala pa pala akong na-upload na ganitong video mga bro. Ayan, so pwede naman po yan, pag tinanggal nyo po, palitan po na natin ng IC po mga bro. So ako nga, kaya nga lang po ako ay wala po akong pamalit dito. Wala akong pamalit ng IC po dito mga bro. Kaya meron po akong solusyon na ito
ituturo sa inyo. Kaya nga lang matrabaho lang po mga bro to. So pwede nyo po gawin, pwede po hindi, pero hindi ko po sinasabi na lagi nyo pong gawin. So ito lang po kasi no choice po na ako, wala akong solusyon na iba, wala pa, at saka wala akong pamalit dito ng IC. So ako po i-convert ko po siya ng inverter backlight drive po. So sa itong backlight na to, gagawan ko ng sariling inverter po mga bro. Hindi ko na po siya dito i-connect. Ngayon ang nangyari po dito mga bro, ayan, nung nangyari po to mga bro, nung tinanggal ko po tong IC na to, ayan, so nung natanggal ko tong IC na to, ito po nangyari. Pakita ko po sa inyo. So ito nakasalpak na po mga bro. So ito po yung adapter po niya. Ayan. Ayan po yung adapter niya po mga bro. Ngayon isaksak po natin. Ayan. Saksak po. Okay, isaksak po. Isasaksak ko na po mga bro. Ayan. So ayan, nag-green na po siya. Ayan, buhay na po siya mga bro. Tingnan natin kung mamamatay pa. Tingnan natin kung mamamatay. So ayan. Ayan. Ayan, kung narinig nyo po yan, ayan, ibig sabihin, buhay na po siya mga bro. Buhay na. Titingnan natin ang ilang minuto kung mamamatay pa. So ibig sabihin, pag hindi nawala yung sounds na yun, yung boost na yun, ibig sabihin, hindi na siya namamatay yung ating TV. At yung ano po niya dito, yung indicator na yan, Ito mga bro. Hindi lang makikita. Ayan. Ayan mga bro. Ayun yung indicator na kulay green. Ayan yung kulay green na. Yung kulay green na indicator, hindi na siya namamatay. Ayan. Kanina dati ay mga bro, ilang segundo na hindi siya namamatay pa. So may papatayin po natin mga bro, patayin ko. Hugutin ko lang. Ayun. So hinugot ko na po mga bro. So hindi na namamatay yung ating indicator dito. Kasi kanina pag sinaksak ko po siya, so lalabas ang logo, mamamatay, lalabas ang logo, mamamatay, lalabas ang logo, mamamatay. So 3 beses po 'yun. 3 beses na ganon. At magbi-blink ng 5 blink po na pula. So blink po siya, 1, 2, 3, 4, 5 na blink at shutdown. Ganun po ang nangyayari. Ngayon po mga bro, nung tinanggal ko po itong IC na to, ayan, nung tinanggal ko po yung IC na yan, sa inverter po yan mga bro, drive po yan ng papuntang backlight. So ayan po yung IC na yan. Nung tinanggal ko po, ayun, so nag-okay na po siya. So ibig sabihin na may problema itong IC na to. Ayan. Ngayon, dahil wala tayong pamalit dito, ito, so meron po ako ipapakita sa inyo. Ito lang naman po ay aking idea. So para lang sa akin to mga bro. Kung gagayahin nyo po, okay lang po. Kung ayaw naman po, hindi ko naman po sasabi na gayahin nyo po yung aking ginagawa. So meron naman po ibang solusyon, pwede nyo po siya palitan ng IC. So ako po kasi walang makuha. So ito po yung aking solusyon para sa akin mga bro. So ipapakita ko po sa inyo kung paano. So ayan, so pakita ko po sa inyo. So hello po mga bro, good morning po. So umaga na po, ayan umaga na po, ngayon ko na po lang itutuloy kasi gabi na po. Inantok na ako kagabi. So ayan po, binaklas ko po siya mga bro, yung ating ginagawang 40 inches. Ang sira ay inverter IC. Ayan, so bakit ko siya binaklas? Kasi lilinyahan ko siya ng panibago para ang lalabas lang na wire, dadalawa lang, isang positive, isang negative. Ito kasi sobrang dami. Ano? Yan, sobrang dami po niya mga bro. Kaya ngayon, gagawin ko po, babaklasin ko to. So ngayon, lilinyahan ko po yan mga bro. Nakaseries po yan mga bro. So ang lalabas niyan, isang positive at isang negative. Ayan. So mamaya, pakita ko po sa inyo. At ipaliwanag ko sa inyo kung bakit ko siya binaklas. Ang sira lang naman ay yung IC drive po niya. Mamaya pakita ko po sa inyo, or inverter. Ayan. So paliwanag ko po sa inyo mga bro mamaya. So yan. So ano ko muna to, wiringan ko lang muna to mga bro.
So ayan mga bro, natapos na po natin wiringan yung ating ginagawang TV. Ayan. So ayan po siya wiring natin. So hindi po siya magulo po yung tingnan mga bro. Marami lang wire. Ang wiring ko po yan mga bro, positive, negative, positive, negative, positive. So diretso lang po yan dito mga bro. Wiring papunta dito at connect dito, connect. So ito yung positive natin. Ayan, ito naman yung negative. Ayan. So yan po ang ginawa ko po. Kaya ko po siya winiringan panibago para dalawa lang lalabas na wire dito, positive negative. Kasi yun ang kailangan natin na sa ating inverter. Kasi pag ito ang gagamitin natin mga bro, so hindi natin mapapailaw po yan. Ayan. So bakit ko po siya ginagawa mga bro? Hindi ko po sabi na gayahin nyo rin po itong ginagawa ko kasi sobrang napakatrabaho itong gawain na ito mga bro. Pero nyo po kung ang sira ay yung IC lang, yun lang papalitan nyo. So mabilis lang. At kung wala ka naman pamalit ng IC na yun, pwede mo palitan isang buong board kung meron kang pamalit. Pero sinasabi ko po, kung wala ka pong choice, wala kang pamalit, so ito na lang po ang gagawin natin. I-convert na lang natin sa inverter kasi ang sira lang naman po niya ay yung IC inverter po niya. Ayan, pero hindi ko po nirekomenda na gayahin nyo po. So nagbibigay lang po ako ng idea. Kung magustuhan nyo po, salamat po. Kung hindi naman po, maraming salamat din po mga bro. Ayan, so pinapaliwanag ko lang po yung para sa akin na pwede po siya solusyonan kung wala po tayo pamalit ng pyesa. So ito po, mas madali siyang gawan ng paraan, matrabaho nga lang. Ayan, so ayan, natapos na po natin. Ngayon tatakpan na po natin mga bro. Magpapakita ko sa inyo mamaya pag convert ng inverter po mga bro. Ayan, so madali lang po yan oh. Connect dito sa negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive. So ayan oh. Connect dito. Ayan. So hindi siya mahirap intindihin o nawain. Madali lang po yan mga bro. Ayan, kaya ako sabi na class kasi winiringan ko pa ni bago. Ayan, so tatakpan na po natin mga bro. Ipakita ko sa inyo mamaya yung pag-convert ng inverter mga bro. Ayan, thank you. So ayan mga bro, natakpan ko na po siya. Ayan, oh. So natakpan na po natin. So dalawang wire na lang nakalabas. Itong may palatandaan, yun po yung positive. Ito yung negative. So ito po yung mga gamitin natin pag-convert ng inverter mga bro. Ayan, isang kapasitor. Ayan, 4047 microfarad. Ayan, at isang kapasitor ng pang electric fan 2.0 microfarad 400 volt at dalawang resistor na 470k. Pwede din po ang gagamitin nyo po dyan ay 390k kung wala kayo 470k. Ayan, dalawa po yan at isang relay na 12 volts. Ayan, relay na 12 volts at isang diode. So ito po, nakuha ko lang po ito sa mga CRT TV, mga power supply. So ganun din po dito. So ang binili ko lang po dito, ito lang. Yan lang yung binili ko pa. Tapos itong resistor. Ayan, so nakatipid po ako at magagawa po yung ating TV. At nakatipid din po ang nagpapagawa sa atin. So ayan, so tinanggal lang po natin yung IC dyan. Nung tinanggal ko po, so hindi na po siya namamatay. So diretso na po yung buhay niya po. Hindi kagaya nung hindi ko pa po tatanggal, 3 times siya mabubuhay, lalabas yung logo at 5 times siyang magbe-blink ng red. Ayan, so papakita ko sa inyo kung paano naman po magkabit. Ayan, so nakikita nyo po dito mga bro, itong dalawang resistor. So dito nyo po siya ipaparallel. Pakita ko lang po sa inyo mga bro. Ayan, nakaganyan siya dyan. Mamaya ipakita ko sa inyo mga bro kung paano magkabit. Ito na mga bro, so nakakabit ko na po siya. Ayan, nakaparallel na po siya yung ating 470k na resistor. Ayan, tapos yung isa din po nakaparallel dito din sa ating kapasitor. Ayan. Ayan, tapos mamaya ipakita sa inyo yung pag-wiring mga bro. So pupus ko muna. So wiringan ko lang muna po mga bro. Ayan mga bro, natapos na po natin ikabit yung ating ginagawang inverter ng backlight natin. So ayan po yung nagawa ko po mga bro. So medyo magulo nga lang siya.
Ayan. Ayan, ipopokus ko po mga bro. Ayan po siya. Ayan po yung wire papuntang backlight. Ayan siya. Dito ko pinadaan. Itong dalawang wire na to. Isa, dalawa. Ayan. So ituturo ko sa inyo kung paano ko po siya kinabit. So ipapaliwanag ko po mga bro. Yung ating backlight na to dito sa loob, hindi na siya nakakunik dito sa board na to. Ayan, hindi na po siya nakakunik dito sa board kasi meron siyang sariling supply yung ating backlight. So itong inverter na to ay 220 po ang input po nito. Ang output po 300 volt. So itong ginawa nating inverter na to mga bro, kusa po siya nababa ang voltahe. Kung halimbawa ang backlight natin ay 60 volt ang kailangan, so bababa po siya ng 60 volt. So nag-auto volt po siya mga bro, nababa po siya ng ating voltahe. Hindi kagaya ng ibang kino-convert natin na nakaraan na delikado sa backlight. So mabilis mapundi ang backlight natin. So dito po sa kinonvert ko na ito mga bro, so nag-auto volt po siya, nababa ko sa ang ating voltahe. Ayan. So makita nyo po, simula po tayo sa diode. Itong diode po na to, nakikita nyo yung gitna na yan, 220 po yan. Ayan, 220 po yung nasa gitna. So ito naman nasa gilid, so ito yung positive negative output po siya. So simula po tayo dito sa ating 220. So ito po yung ating wire na 220 papunta dito. Ayan, wire 220. So yung isang wire na to na 220, yan papunta dito sa ating relay. Ayan, yung relay natin, switch po yan mga bro. Ayan, ito yung supply ng 12 volts. Ayan, 12 volts. So mag-on po itong relay na to pag na-supplyan to 12 volts. Ayan, so itong linya na to nakakonect dyan. At pag mag-on po yung ating relay, so magkukunik po yan dito sa kabila. So diretso po siya dito sa ating diode. At itong kabila naman mga bro, ayan, itong itim na to, so pupunta din sa ating kapasitor. Ayan, nakakunik dyan. So tatawid dito, diretso naman po siya dito ngayon sa ating diode. Ayan, so malinaw na po mga bro yung ating 220. Dito naman po tayo sa ating 12 volts ng relay. Itong 12 volts na itong relay na to, ang gamit po nito para mag-on. Ayan. So saan tayo kumuha ng 12 volts dito para ma-supplyan to? So itong isang wire na to, papunta po yan dun sa ating take-on. So ang take-on po natin may fuse po yun. Ang supply po ng take-on ay 12 volts. So dun pa ako kumuha ng 12 volts sa ating take-on papunta dito sa ating relay. So ang ating ground, saan naman po ako nang kumuha ng ground? Ito po ay ground, papunta naman dito sa body ground mga bro. Ayan. So dyan siya nakakonect. Ayan o. Dyan siya nakakonect. So pag nasupply na siya 12 volts, so mag-on po to. So masusupplyan po to papunta dito sa ating diode. So ang kagandahan dito mga bro, hanggat hindi nagbubukas po ang ating screen, hindi po mag-on tong relay na to. Ibig sabihin, hindi rin mag-on ang ating backlight. So hindi siya magkaka-backlight. So magkaka-backlight lang po siya mga bro pag mag-on ang ating screen. So pag nag-on nating screen, so magkakamera na siya rin backlight mga bro. Ayan. So ito naman po mga bro. So itong ating positive galing dito, ating backlight positive, so diretso po siya dito. Positive sa diode, ayan, positive po. Ayan. So positive ng diode, so diretso naman din siya dito sa positive ng kapasitor. Dito, positive. So sa kabila naman po, negative. Papunta siya dito sa negative ng diode. Ayan, negative. So dumiretso siya dito sa negative naman ng kapasitor. So ang output po ng ating diode, kapasitor ay 300 volt DC. So bababa po siya kusa pag ang backlight po niya ay 60 volt. So bababa siya ng 60 volt. Nag-auto volt po siya. Hindi siya kagaya ng iba na nakaraan nating mga nagawang ganito na hindi siya nag-auto volt. So delikado. Ito naman po, safe mo siya mga bro. So ito tested ko na po mga bro itong ating ginagawang inverter na supply papuntang backlight. Ayan, so pinapakita ko lang po sa inyo mga bro yung aking idea na pwede nyo pong gawin, pwede po hindi. Kaso nga pag ito ang gagawin nyo po, napaka trabaho kasi magbabaklas kayo ng IC at babaklasin nyo ang loob niya para baguhin ang wiring. Ayan, tapos magagawa kayo ng inverter. So matrabaho nga lang mga bro. Ayan, tapos saan naman tayo kumuha ng 220 volt kasi ito 19 volt po yan, 19 volt. So hindi ka pwede dito kumuha ng 220. So ang ginawa ko po, nagpagapang po ako ng ating wire dito. So ayan, kaya makita nyo doble. So papunta po siya dito. Ayan. Ayan, so diretso siya dito. Ayan, makikita nyo po may wire yan. Itong wire na to 220 po yan. So diretso siya dito. Dito ko siya kinunik mga bro. Ayan.
dyan ko po siya kinunik yung ating supply galing mula dito sa ating diode. So dito siya kinunik para isang saksakan lang po ang kalalabasan mga bro. Ayan. Para isang saksakan lang po ang kalalabasan niya. So dito ko po siya itinap sa gitna na to. Ayan. Diyan ko siya tinap yung ating 220. So diretso siya dito. Ayan. Diretso siya doon hanggang dito mga bro. Kaya makita nyo dalawang wire na nakalabas. Ayan, ito yung 220. Kasi ang supply po nito na ating diode 220, input yan dito sa gitna 220 yan. Ang output ay 300 volt mga bro. 300 volt DC po yan. Ayan. So inuulit ko po. So pwede nyo po gawin, pwede po hindi. Kung gagawin nyo po to, masasabi ko lang po sa inyo, napakatrabaho po nito. Makutingting. Ayan. So pinapakita ko lang po sa inyo mga bro yung aking diskarte sa paggagawa. Hindi ko sinasabi gayahin nyo po to, kasi meron naman po paraan para mabilis. Palitan nyo po ng board or palitan nyo po yung ng IC. Ayan. Kaya nga lang pag wala kang makuha ng IC, palitan ng board. Ngayon mahal nga lang ang board nito. Kung wala ka rin man makuha nitong pamalit ng board, gawin nyo lang po ganito. So ito naman po, bago ko naman to gawin mga bro, ay kinausap ko lang muna may-ari. So pumayag ang may-ari. Hindi naman din ako basta-basta nagagawa ganito, kasi ang nangyari dito parang sinira ko lang mas lalo yung design ng Sony. So maganda ang design, ngayon pumangit na kasi nagdalawa na ang wire palabas. So kinausap ko naman po ang may-ari. So pumayag naman po siya. Hindi naman ako basta-basta gumawa nito, na aking lang desisyon. So kinausap ko ang may-ari na ganon mangyayari. So papangit yung TV nyo. So pumayag ang may-ari. So ayan, wala po ako dito sagutin. Ang sagutin ko lang po dito, pag bumigay yung ating inverter or backlight, yun ang may warranty. Pero itong board na to, magandaan dito, yung backlight natin hindi siya nakakunik dito sa ating board na to mga bro. So ipapakita nga natin ngayon kung iilaw na po siya. So salpak natin lang to mga bro. Yan, salpak po natin. So ayan, nakasalpak na po siya. So ang susunod po natin is saksak po natin ngayon yung ating TV. Ayan. So ayan, saksak ko na po siya mga bro. Ayan, nag-una po siya. Tingnan natin kung mamatay. Ayan. Tanggal yung saksakan natin pala, sorry. Tanggal. Mali. Ayan. So maluwag yung saksakan natin mga bro. Ayan. Saglit lang, maluwag yung saksakan natin. Ilipat natin dito sa kabila. Side lang mga bro. Lipat lang natin. Yan mga bro. Yan, buhay na po siya. Ayun, tingnan natin kung mamamatay. Ayun o. Ito tayo, titik. Ibig sabihin, may supply na to na 300 volt papuntang backlight natin. Ayan. So, lalagyan lang natin ng antenna mga bro. Tignan natin kung may tao na. Ayan.
Ayun, lipat lang muna natin mga bro. So ayan, hindi na po siya namatay. Hindi na po siya namatay mga bro. So ayan mga bro. Ayan, so meron na po siyang screen. Ayan. Okay na po siya mga bro. So hindi na po siya namatay mga bro. Hindi siya namatay. So ang sira lang po niya ay ang ating IC. Ayan. So inuulit ko po. Kanina, pwede nyo gawin, pwede hindi. So ayan mga bro, okay na po ating TV. So maraming salamat po sa Diyos. Ayan, thank you po sa Panginoon na pinagkaloob sa ating kaalaman. So ayan, so nagbigay lang po ako, sana nakatulong po ako sa inyo. At sana mayroon kayong natutunan sa ating mga video na to. Ayan, nagbigay lang po ako ng idea na pwede solusyonan pag wala na pong paraan, ibang paraan. So maraming salamat po. Thank you.